Manalangin po tayo. Dakilang Panginoon Diyos, may-ari ng sanlibutan, pinupuri namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panalangin at gabay na ibinigay mo sa amin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat din sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ay muling magtipon para sa panibagong kaalaman. Kami po ay humihiling na nawa po ay gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at bigyan mo po kami ng makalangit na kaalaman at lakas upang kami ay matuto. At nawa po ang lahat ng aming matutunan ay magamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at nawa po ang lahat ng aming gagawin ay maging alinsunod sa iyong kautusan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga kadete nationwide from Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lahat po ng takers for the upcoming Criminologist Licensure Examination, mga estudyante po natin under the Personal Identification Techniques. Welcome po sa Bicoino. Nasa pangalawang episode na po tayo sa Personal Identification Techniques. Sa lahat po ng mga baguhan dyan ha, mga kadete, huwag po kayong mag-jump directly to episode 2. Balikan nyo po ang episode 1 kasi pag hindi nyo po naintindihan yung episode 1, yung topics doon, nako, imposible pong maintindihan nyo ang episode 2. Dapat chronological order po yung pagre-review po natin. At least maintindihan po natin ng maigi ang lahat po ng mga topics. Alright? Now, sa episode 1 mga kadete, we talk about the preliminary topics, especially on the historical background of fingerprint. Pinag-usapan din po natin doon yung DNA, odontology, so on and so forth. Most importantly, pinag-discuss natin po doon yung allied sciences ng fingerprint, pati na po yung mga katanungan, mga issues and concern sa pagkuha po ng fingerprint. Doon din po, pinag-discuss po natin yung mga ridge characteristics. Okay? At the same time, kung ano po ang pamamaraan po natin sa pagkuha po ng pattern area. Pattern area? Type lines rather. Type lines. Yung rules po sa pagkuha ng type lines. Now, in this episode mga kadete, tatlo po yung point of concentration po natin. Una, yung focal points, yung core and delta. Pangalawa, pag-usapan po natin dito yung ridge counting at saka yung ridge tracing. Sa lahat po ng mga followers sa Bicoino, yung Bicoino online, yung sa Facebook page, doon po, nag-upload ako doon about ridge tracing and ridge counting. So, sa lahat po ng nag-view, possibly you already understand it. So, pangatlo po, pag-usapan din po natin yung 8 fingerprint patterns. Sa lahat po ng takers, review nyo na lang po ito. Pero sa lahat po ng baguhan, again, I'd like to repeat, go back to episode 1. Pag hindi nyo po naintindihan yung topic sa episode 1, huwag po kayong mag-proceed sa episode 2. Kasi po, ang basihan po para maintindihan yung topic sa episode 2 would be your understanding sa episode 1. Okay? Tatlong areas po ang pag-usapan natin. Yung fingerprint classification mga kadete, para hindi masyadong mataas yung video po natin, lagay na lang po natin sa episode 3 ha. Sa episode 3 na lang po natin ilagay. Okay? Now, without further ado, pag-usapan natin ang fingerprint focal points. Dalawa po ang focal points natin sa lahat ng mga baguhan dyan. Dalawa lang yan. Delta, pangalawa, core. Delta at saka yung core. Ang delta, tinatawag siyang outer terminus. Okay? Outer terminus. Ang core, tinatawag siyang inner terminus. Okay? Unahin po natin ang delta. Ang delta, mga kadete, usually represented yan ng letter D. Okay? Letter D po usually. Now, may tatlong locations po na dapat makikita natin yung delta. Una, yung first ridge that forms at the divergence of the type lines. Ang tanong, ano ba yung type lines? Balik kayo sa episode 1, pinag-usapan natin doon yung type lines. Ang type lines, tinatawag siyang boundary ng pattern area. Boundary siya. Okay? Ang type lines, kinukuha siya, na-identify po natin yan
as ma-identify po natin by taking a look yung pinaka-innermost, yung pinakaloob, pinaka-sentro. Innermost to innermost diverging ridges. Okay? Ibig sabihin, dalawang ridges na nasa pinakaloob po, they are running parallel with each other and then they tend to surround or they tend to diverge at a particular area and surround the pattern area. Again, balikan nyo po kung ano yung type lines. Again, ang location natin, una, makikita ang delta at the point of divergence of the type lines. Ibig sabihin ng divergence, yung kung saan po nag-separate yung dalawang ridges that running parallel. For example, mga kadita, kindly follow my cursor Wala kasi pa akong wala pa akong chalkboard or parang whiteboard that I can write on. So, dito po sa example sa pangalawa sa pangalawa, ang letter A at saka yung letter B, ito yung pinakaloob na innermost ridges. Running parallel, ibig sabihin ng parallel, nagsabay-sabay sila. Ang pagtakbo, sabay-sabay yan, yung A at saka yung B. Tapos, at a particular point, itong may broken line, at a particular point, nag-separate sila in different direction. Okay? Yung point po, kung saan sila nag-separate, yan po ang point of divergence. From the word divergence, ibig sabihin, nag-separate. Okay? Pangalawa, pwede din po ang delta makikita natin in front or center of the divergence of the type lines. Pwedeng nasa gitna or nasa sentro or nasa front ng divergence of the type lines. Pangatlo, first ridge that forms nearest to the divergence of the type lines. Pwedeng wala siya sa gitna, pwede ding wala siya sa point of divergence, pwede ding wala siya sa sentro, pero andyan siya pinakamalapit sa point of divergence. Okay? Now, pansin niyo mga kadete, hindi po nakalagay dyan na ang delta should be below the point of divergence. Ibig sabihin, lahat po ng ridge characteristics that fall below the point of divergence, hindi po siya dapat gawing delta po natin. Okay? Kuha po. Lahat po ng mga ridge characteristics that fall below the point of divergence, dapat hindi po natin gawing delta yan. Okay? So again, example nito, second picture po cadets. Take a look. Yung may broken line dyan, yung letter C. Yan po ang point of divergence. Itong pinakasentro in front of the point of divergence, itong bifurcation, ay siyang magiging delta po natin. Okay? Sunod. The delta may be one of the following ridge. Pwede siyang bifurcation. May nakalagay na dyan na example. Nag-drawing na ako. Pansin nyo, ito, bifurcation. Ang punto dyan, ang tanong, saan ba dapat ilagay yung delta? Dalawa yung branches dyan Ilagay natin yung delta sa point of forking. Ano ba yung point of forking? Di ba ang bifurcation, isang ridge dyan, isang ridge yan, tapos nag-separate, forming two branches. Yung point na nag-separate or nag-form siya ng two branches, itong pinaka-point, kung saan siya nag-form or kung saan nag-sprout yung two branches, yan po ang point of delta po natin. Okay? Pangalawa, abrupt ridge ending. Okay, abrupt ridge ending. Ibig sabihin, ending ridge. Pero again, take note dapat ang point or yung edge ng abrupt ridge ending kung saan doon po nag-exceed or at the point of divergence, yan po ang point na gagawin po nating delta. Dalawang punto dito dalawang point dito yung lower, lower of the point of divergence at saka ito, at the point of divergence. Doon ka po sa edge, doon ka po sa tip ng ridge ending na nakapasok doon sa point of divergence. Pangatlo, short ridge. Pwede din po, short ridge Then pang-apat, pwede siyang dot. Panglima, pwedeng meeting of two ridges. Ito example, ito po. And then, pag wala talaga, itong first recurving ridge in front
or nearest to the center of the divergence. So saan ba ilagay ito ha? Recurving ridge yan. Saan ba ilagay? O dito, sa gitna ng sa point kung saan po sentro siya ng point of divergence. Okay? So yun po mga kadete ang mga posibleng maging delta natin. Now, ang tanong sa board examination, Sir, ang enclosure, pwede ba yang maging delta? Ang sagot, hindi. Pag magtanong ang board examination ang enclosure or yung lake, noong panahon po namin, 2010, ang question po doon, which of the following shall not be considered as a delta? Doon nakalagay, enclosure, bifurcation, short ridge, ridge ending. So, dapat ang sagot natin enclosure. Kasi ang enclosure, hindi po pwedeng gawing delta natin yan. Okay? Now, punta naman tayo sa core. Ang core again, ito yung tinatawag nating inner terminus. It is the innermost or approximate center of the fingerprint pattern. Anong ibig sabihin dyan? Yung pinakasentro. Yung pinakasentro sa fingerprint pattern, yun po ang tinatawag nating core. From the word core. It can be placed in the shoulder of a recurving ridge or on the rod that can be found at the center of the pattern. If the delta is known as the outer terminus, the core on the other hand is known as the inner terminus. Now, ang core po natin, pwede po siyang sa rod. Okay, rod. Or, pwede din po siyang sa shoulder of the recurving ridge. Later on, we will understand how we are going to locate the core. Okay? Now, mga kadete, may iba't ibang rules na dapat i-observe natin sa pag-select po natin sa delta or sa core. Unahin natin, balik tayo sa delta Now, rule number 1, mga kadets. When there is a choice between a bifurcation and another type of ridge that are of equal distance to the point of divergence, always select the bifurcation. Ito, lumalabas ito sa board examination. Mga kadets, ganito po. Pag andyan yung short ridge, ito example lang po ito Pag andyan yung short ridge, andyan yung bifurcation, andyan yung ridge dot, silang lahat qualified po maging delta. Pero hindi po, it's very impractical pag gawin mo po yung tatlo or you consider the three as your delta. Hindi pwede yan. Ang kailanganin po, mag-select ka sa tatlo. Now, ano po ba ang i-select mo? Always prioritize bifurcation. Again, always prioritize bifurcation if there is a choice between bifurcation and other ridge characteristics as your delta. Pag magtanong ang board examination sa lahat na nagre-review right now, pag yung fingerprint teacher mo natutulog lang, panay absent, ganito makinig ng maigi. Between bifurcation, short ridge, ridge ending, ridge dot, meeting of two ridges, recurving ridge, pag lahat yan choices, pwede maging delta ang lahat, pero dapat isa lang yung i-select mo. Ano ba yung i-prioritize mo? Ang i-prioritize mo is always the bifurcation. Okay? Rule number 2. If there are two bifurcation that is at, in front of, or nearest to the center of divergence of the type lines, select the bifurcation that is nearer to the core. Ito Pag dalawa, yung bifurcation, let us say, dalawa ito examples, bifurcation na dito, A at saka yung D. Dalawang bifurcation. Okay? They are of the same distance, nasa point of divergence silang dalawa. Saan po ba sa dalawa ang pipiliin mo? Ang pipiliin mo is yung bifurcation that is nearest, yung may pinakalapit sa core. O ito yung core, yung may letter C. Okay? So between D and A, dapat ang pipiliin mo yung D. Kasi yung D ay mas malapit po sa core. Yung A, nasa lower portion po siya. So again, pag dalawang bifurcation, always select the bifurcation that is nearest to the core. Pero pag ang tanong again, isang bifurcation, dalawang ridge dot, ano ang pipiliin? Yung bifurcation. Kahit hindi malapit ang bifurcation sa core, so long as ang choices is bifurcation and other ridge characteristics, always select the bifurcation. Pero, pag dalawang bifurcation or tatlong bifurcation ang choices, sa tatlong bifurcations, saan po ba? Or anong bifurcation ang pipiliin mo? Pipiliin mo, Brad, yung bifurcation nearest to the core.
Okay? Klaro yan ha. Sunod. If there are two or more ridges that are not bifurcations but meet the requisites of the delta, select the one nearest to the core. Okay? Again, ito, dalawang ridge dot mga kadets, di ba? D, B, at saka yung ridge ending, itong letter A. Tatlo yan, walang bifurcation dyan eh. Nakikita ka ba ng bifurcation? Wala. So ano ang gagawin? Pag tatlo, apat, or limang choices na walang bifurcation, ang pipiliin mo yung ridge characteristic na pinakamalapit sa core. Okay, saan po ba ang core natin? Itong rod, ito nasa sentro. Itong rod. Ang rod na ito, ito yung core natin, yung nasa tip. So, saan po ba ang pinakamalapit yan? D, B, or A? O yung letter D. So, yung letter D, yun po ang magiging delta po natin. Okay? I'm really trying my best mga kadete na mas maintindihan nyo po. Pero, pag hindi nyo pa rin naiintindihan, mag-travel na lang kayo, pumunta kayo ng Dumaguete City, dito natin ituloy yung discussion. Diba? Pag talagang hindi maintindihan or probably will request, sir, pwede ba Zoom meeting na lang? Mag-Zoom meeting tayo para at least maintindihan po ang rulings natin sa core and delta, ha? Sunod, rule number 4. The delta should be located on a bifurcation which opens toward the core of the pattern area. Ano sabi dito? Napakasimple. May tatlong bifurcation ka nga. Ito ha. Letter B, letter D, at saka yung letter A. Tatlong bifurcation yan. Di ba ang rulings natin kanina, pag tatlong bifurcation o dalawang bifurcation, piliin natin yung nearest to the core. May ano yan, additional rule yan eh. Ang additional rule dyan, dapat ang bifurcation, yung opening niya is towards the core. Kahit yung letter A, mas pinakalapit siya sa core, pero yung opening niya hindi naman nakabuka, hindi naman naka-open towards the core. Ay nako, disqualified yan. Yung letter B naman, yung opening niya hindi po papunta sa core, di ba? Yung letter D lang ang na-qualify. Again, dapat ang delta. So, let's say for example, imagine na lang natin mga kadete ha, isang bifurcation in front of the divergence, pero yung opening niya is not towards the core. Tapos yung katabi niya, yung ridge dot, ano ba ang pipiliin mo sa dalawa? In that instance, ang pipiliin mo ridge dot. Bakit ridge dot? Kasi yung opening ng bifurcation is not opening towards the core. So long as yung opening ng bifurcation, hindi po papunta sa core, disqualified yan bro. Okay? Pero pag ang bifurcation, opening niya, patpuntang core, hindi qualified siya. Okay? So in this scenario, tatlong bifurcations, A, D, and B. Disqualified yung A, disqualified yung B. Kasi po, yung opening nila is not towards the core. Yung TL na nakalagay dyan, ibig sabihin, type lines yan ha. Okay? Sunod, rule number 5. The delta may not be placed in the middle of a ridge that runs between the divergence of the type lines, but must be placed on the end nearer to the core. Ito po yung mga examples ko ha, na inilagay ko po. Dito ha, yung unang example natin, short ridge po, ridge ending po ito. Ridge ending. Okay? Now, in this case, yung tip ha, ito. Ito po ang gagawin natin delta. Wag po ito. Kasi po again, ang delta, wag kalimutan mga kadete ha, ang delta should be the ridge characteristics that is in front, near, or at the center at the point of divergence. So itong tip na to, ito ang magiging delta po natin. Okay? Another example, yung number 2, itong tip na to, yun po ang magiging delta po natin. At the same time, itong number 3, ito pong center. Ito ha, itong arm na to, itong center, yan po ang magiging delta po natin. Okay? So, yun ang mga rulings natin sa delta ha, sa pag-select po ng delta. Okay? Now, punta naman tayo sa core. Ang core po, yung pinakasentro. The inner terminus, the innermost ridge. Ang core, pwede siya magiging spike or rod, or pwede siya magiging shoulder of the recurving ridge. Unang rule po dito, the core is placed on the spike or rod within the innermost sufficient recurve. Okay?
Again, sabi ko kanina, huwag kang mag-proceed sa episode 2 pag hindi mo naintindihan yung episode 1. Sa episode 1, pinag-usapan natin yung innermost sufficient ray curve. Kailan ba magiging sufficient ang ray curve, mga kadete? Magiging sufficient siya pag ang isang ridge nag-run siya, and then nag-curve siya, di ba? Nag-curve, and then it turns back from where it came from. Let us say, for example, itong pangalawang example na lang, itong nasa loob. Okay? Isang ridge, nag-run siya, nag-curve. Yung nasa broken line dyan, yung sa left side, ito yung point of curving. Nag-curve siya, then it returns back from where it came from. Yung point na ito yung right shoulder. Ang point na ito yung tinatawag nating left shoulder. Pag present yung right shoulder at saka yung left shoulder, ibig sabihin, yung recurving ridge mo is sufficient po yung ray curve niya. Bakit naging sufficient? Kasi makikita mo yung left shoulder at saka right shoulder. Pangalawa, kahit makikita mo yung left shoulder at saka right shoulder, pag may appendage yan, di ba sabi ko sa episode 1, pag may appendage yan, automatic maging spoil ray curve ka. So pag spoil ang ray curve, ibig sabihin hindi na siya sufficient. Okay? Hindi siya sufficient. Dapat sufficient ray curve ang kinukuha natin dito. Okay? Pangatlo, kahit naputol siya, let us say, makikita yung left shoulder, makikita yung right shoulder, pero after getting into the right shoulder, naputol siya. Naputol. O kahit naputol yan, so long as makikita mo yung right shoulder at saka left shoulder, sufficient ray curve pa din yan. Okay? So, kailan magiging sufficient ray curve? Pag makikita yung right shoulder at saka yung left shoulder, and pangalawa, dapat walang appendage. Okay? So, again, unang rule natin, ilagay po natin yung core on the spike or on the rod within the innermost sufficient ray curve. Ano ba yung rod or spike? Ito, mga kadete, ito. Okay? Yan po. So, ilagay mo po sa tip ito. Yan po ang core mo. Okay? Yan po ang magiging core. On the second example, yung tip na ito, hindi po siya nag-exceed. Kasi pag nag-exceed ito, ay magiging appendage siya. Pero ito, hindi naman nakapaglagpas sa recurving ridge. So, basically, okay lang po. Goods lang po yan. So, yung tip nito, magiging core po, ang tip ng isang rod. Okay? Pangalawang ruling natin. Pag walang ending ridge or rod rising as high as the shoulder, the core is placed on the shoulder of the loop farthest from the delta. Okay? Now, let us say for example, unang example natin yan, nilagyan ko na po na yan. Nilagyan ko na po. Dito yung bifurcation, ito po yung delta po natin, right? Ito, kindly follow the cursor, mga kadete. Huwag kayong magtanga-tangahan dyan. Okay? So, ito po ito yung delta po natin. Now, andyan yung letter S, ibig sabihin, shoulder yan. Dalawang recurving ridge, mga kadete. Dalawang recurving ridges po ang makikita po natin. Number 1 and number 2. Now, saan po sa dalawa ang pipiliin natin? Yung innermost, yung nasa gitna. Okay? Kukunin natin yung shoulder niya, yung left at saka yung right shoulder, okay? By making an imaginary line, broken line ko na lang po inilagay. So, ibig sabihin, ito yung left shoulder at ito yung right shoulder. Between the left shoulder and the right shoulder, ito po ang delta. Ang shoulder na pipiliin, yung farthest from the delta. So, between the two, left and right, saan po ba ang pinaka-farthest dyan? Yung pinaka-farthest is yung nasa left shoulder. So, yung left shoulder, yun po ang gagamitin natin as your core. Kuha? Hindi dito sa gitna kasi walang walang rod, walang spike. So, recurving ridge ang ginagamit natin dito. So, yung shoulder ng recurving ridge, yun po ang gagamitin natin as your core. Yung left po, kasi yung left is farthest from the delta. On the second example, andyan yung right shoulder, andyan din yung left shoulder.
O andito yung bifurcation, magiging ano natin yan, delta. In this case po, saan po ba ang pinaka-farthest between the left and the right delta? O di ibig sabihin, right delta yung pinaka-farthest, right? Farthest yung right delta, right shoulder rather. Yung right shoulder po ang pinaka-farthest natin dito. So yung right shoulder, yun po ang magiging core po natin. Okay? Kuha po mga kadets. Rule number 3. Pag dalawang rods or let us say yung number of rods rising as high as the shoulder, even siya. Pwedeng dalawa o pwedeng apat. Okay? Pwedeng dalawa, pwedeng apat. Ang gagawin po natin, pag dalawa po, tingnan natin yung dalawang rods rising as high as the shoulder. Kasi nakaabot siya sa broken line So, qualified silang dalawa. Pag pag ang isang rod hindi nakaabot, hindi nakapag-rise as high as the shoulder, automatic disqualified siya. Again, ang ruling natin dito in terms of rods and spikes, dapat po ang rods at saka yung spikes should rise. Tatakbo siya. Ang takbo niya dapat, ang taas niya should be as high as the shoulder of the recurving ridge. Kasi pag hindi siya nakaabot doon sa shoulder, ibig sabihin disqualified. Yan. Dito yung dalawang rods po natin, kwalipikado po. Kasi nakaabot sila as high as the shoulder of the recurving ridge. Kaya nga, nakaabot sila sa broken line. So, saan ba sa dalawa ang gagamitin natin as your delta? Ito yung delta natin, ito yung dot. So, pipiliin natin yung rod that is farthest from the delta. In this case, ito po yung magiging, yung magiging core po natin. Pag-apat naman mga kadete, napakasimple lang. Pag 1, 2, 3, 4 na rods, pipiliin lang natin yung pinakagitna. So pag 1, 2, 3, 4, ang pinakagitna dyan is yung rod number 2 at saka yung rod number 3. Right? 1, 2, 3, 4. Ano ba yung pinakagitna dyan? Yung rod number 2 at saka yung rod number 3. Pipiliin mo yung rod between 2 and 3, yung pinakamalayo. Yung pinakamalayo sa delta, yun po ang pipiliin mo as your core. Okay? Rule number 4. Ito napaka-easy. Pag-add naman siya, pag 3, pag 5, pag 7, ay nako, ang easy. Yung pinakagitna, yun po ang gagamitin natin as your core. Okay? So, for example, ito 3. Yung pinakagitna, yung pinakasentro. So long as yung pinakasentro rises as high as the shoulder. Okay? So long as yung 3 rises as high as the shoulder, kwalipikado sila lahat. Again, dapat po, tandaan natin ilagay sa kukote natin. Dapat ang rod should rise as high as the shoulder para maging kwalipikado, magiging core. Pag hindi nag-rise siya as high as the shoulder, disqualified yan, Brad. Kahit 4 yung rods, pero 3 lang yung na-qualify, edi magpili ka sa 3. Yung pinakagitna sa 3, yun po ang pipiliin mo. Okay? Alright? I hope naintindihan Next. Ito pang last. When the center of the pattern contains 2 looping ridges interlocking within their shoulders, place the core on the point of the intersection. Okay? Ganito Ganito mga kadete. Una, if the point of intersection is above the shoulders, the 2 innermost ridges shall be considered as rods using point C as your core. Let us say, for example, dito, tingnan nyo po yung example number 2. Yung interlocking nila sa dalawang recurving ridge below the shoulder. Right? Yung shoulder, yung sa broken line lang Yung sa broken line lang. So, below the shoulder, yung interlocking. So, ano ang gagawin mo? Ang dalawang ridges na ito shall be considered as a rod or as rods, dalawa. Pipiliin mo itong pinakamalayo sa delta. So, ibig sabihin, ito yung core mo. Kasi yan po ang pinakamalayo. Pero, pag ang interlocking naman niya, ang point of interlocking between the 2 recurving ridges is at the point of the shoulder. O nasa punto. Nasa area ng shoulder. Like for example, in picture number 1, a point of interlocking nasa
shoulder eh. Yung point of interlocking, yun po ang pipiliin mo as your core. Kuha? Pero kung pag nasa mababa or nasa pinakamataas, pipiliin mo yung area. This shall be treated as 2 rods. Ito, ang rod na mas malayo sa delta, yun po ang pipiliin mo as your core. Yun po ang rulings natin mga kadete. I really hope, but I'm doubting right now kung naintindihan nyo po ba. But I'm really praying that you really understand it. Pag may mga other tutorials dyan, marami po ang magagaling na mga lecturers natin ngayon. Ako, I will admit, hindi naman po ako magaling. May mas magaling dyan. Ang mas magaling yung Panginoon natin, di ba? Ako, hindi naman ako magaling. Pero may mga lecturers na mas magaling pa po sa akin. Puntahan nyo po yung mga video discussion nila. Pag hindi po kayo nakaintindi sa akin, I will not force anybody to watch my video if in case you find it as not helpful. Pero pag you think that you are learning in the video discussion that we are doing, then probably this is the right video for you. But I'm really trying my best mga kadete na maintindihan nyo po yung rollings po natin. Okay? Pero pag hindi maintindihan, dito sa comment section, mag-request kayo, sir, mag-zoom tayo. Mag-zoom tayo. Libre yan. Walang bayad. Mag-zoom tayo. Dadalhin ko yung 1 toneladang whiteboard from the university para yun ang gagamitin ko. Okay. Alright. Sige. Types of fingerprint patterns. 8 ang types of fingerprint patterns natin. Pero, before we go with the specific, tingnan mo muna natin yung mga family nila. 3 families lang po yan. Ang 8 fingerprint patterns, naka-arrange yan into 3 families. Unang family nito, itong arch family, which is 5% of the overall fingerprint patterns. Okay? Sa arch family, 2 yung specific fingerprint patterns. Una, plain arch. Pangalawa, tinted arch. Later na po natin titingnan yung dalawang ang specific details sa dalawang members ng arch family. Pangalawang family po ng fingerprint pattern, itong tinatawag nating loops. Ang loops po, ang siyang may pinakamaraming allocation sa lahat po ng total fingerprints. Ibig sabihin, majority po in the whole world, majority po ng mga fingerprint patterns, which is 60 to 65%, is basically loops. Sa loops naman, 2 yung membro niya. Ulnar loop, radial loop. So, ibig sabihin, 4 na lahat. Sa arch, we have plain arch, tinted arch. Sa loops, ulnar, at saka yung radial. So, 4 na lahat. Yung remaining na 4 belongs to the whorl family, which is 30 to 35%. Okay? Sa whorl family, andyan yung plain whorl, double loop whorl, central pocket loop whorl, accidental whorl. Now, before we jump to the 8 fingerprint patterns, let us first learn how to make ridge counting and ridge tracing. Okay? Ridge tracing muna tayo mga kadete ha. Actually, I posted a video about this in Bicoino online also, in my Facebook page. Okay? Ang ridge tracing, ginagamit lang po yan pag ang pattern po is whorl. Pag ridge counting, ginagamit siya for loop. Ano ba yung mga patterns under the whorl pattern? We have plain whorl, central pocket loop whorl, double loop whorl, and accidental whorl. Dito po, ginagamit natin yung tinatawag nating ridge tracing. Now, ang ridge tracing mga kadete, may mga rules po yan. Or let us say, how do we know that a pattern is a whorl pattern? We can actually know that a pattern is a whorl pattern pag may spiral po yan. Okay? Somewhat like a circular in shape type of ridges. Okay? Later on, maintindihan natin kung ano ba talaga yung whorl. But for now, pag-usapan muna natin yung tracing. Okay? Rulings po natin. Sa whorl, mga kadete, may 2 deltas po yan. Kanina, ang sabi ko, ang delta is considered as the outer terminus na makikita po natin in front, at the center, or near the point of divergence. Pag loop pattern, wala po siyang, pag loop pattern, isa lang po ang delta niyan. Pero pag whorl, 2 po, at least 2 po ang deltas natin. Yung left delta, at saka yung right delta.
left delta at saka yung right delta. Now, the first thing to do here is that, very easy. First thing to do is to locate the two deltas. Tingnan po natin kung saan po ba ang deltas, left at saka yung right. Pangalawa, pag nakita mo na, na-locate mo na yung left delta at saka yung right delta, mag-start ka, magsimula ka sa tracing on the left delta. You follow the ridge where it runs. You just follow it. Okay? You just follow it. Okay? Until you will reach at the opposite delta. Until you will reach at the right delta. Saan ka magsimula? Left delta. Huwag kalimutan na, sa lahat ng magtitake ng board examination, magsimula ka sa left delta. Sundan mo lang yung trace until you will be at the opposite right delta. Okay? Then, you stop. Pag nasa front na yan ng right delta, pag trace mo, nasa front ng right delta, mag-stop ka sa front. Pag below, mag-stop ka below. Dapat hindi lumagpas, ha? It could be in front or it could be below. Then, you count, you make an imaginary line from the point where you stop your tracing to the right delta. And then you count how many ridges that pass or cross the imaginary line. Okay? So, ang tracing natin pwedeng inner, outer, at saka yung mid. Okay? Now, magiging inner siya, bilis-bilisan ko ng konti. Magiging inner siya, pag una, nag-stop ka sa tracing in front of the right delta. Pangalawa, when you make an imaginary line between the point where you stop at saka yung right delta, may at least tatlong ridges that cross or passes the imaginary line. So, magiging inner kasi in front. Magiging outer naman siya pag nag-stop ka sa tracing pero below sa right delta. So, nag-count ka uli, tatlong ridges at least, magiging outer yan kasi nasa below ang tracing. Pag dalawa lang yung ridges that pass or crosses the imaginary line, whether in front siya or whether nasa below, so long as 2 1, 0, automatic ang tracing tinatawag nating mid. Okay? Now, just to make you understand, I'm really praying right now. Mas okay sana pag face-to-face mga kadete eh. Mas okay sana. Pero I will try my best ha. Then I'll also integrate herein yung example na binigay ko po sa Bicoino online, yung sa Facebook page po natin. I'm really trying my best mga kadete ha. O, ganito ha. Ang world is basically forming circular or oval shape ridges. So, dalawang delta yan, ha? Again, ano ba yung delta natin? Outer terminus. Dito, dalawang delta yan. Ito, bifurcation, at saka ito, let us say, ridge dot. Example lang po yan, ha? So, mag-start po tayo doon po sa left delta. Okay? So, dito ka, dalawang branches yan, ha? Dalawang branches. So, lower branch ka or outside branch ka mag-start. Okay? Kindly follow my cursor. May broken line din po yan. Now, ang ruling po natin, pag trace po natin, posibleng may bifurcation tayong ma-encounter. Gaya nito, sa point A, nag-bifurcate siya. Ang pipiliin po natin, yung outside branch. Take note ha, sa board examination, outside branch. Outside branch. Dalawang branch ito ha. Ito. 1, 2. Follow the cursor mga kadete. Follow. Everybody, please. Ito ha, so outside branch po tayo. Continue tayo, continue. Yan, okay. And then you stop in front of the right delta. Mag-stop ka dito sa X, Brad. Huwag kang lumagpas, Choy. Kasi pag lumagpas ka, Brad, pwede kang mabangga. Oh, dito ka ha. In front of the right delta yan, Choy ha. Okay? Tapos you make an imaginary line from the point where you stop. You make an imaginary line, connect it to the right delta. You count how many ridges that pass or cross the imaginary line. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ilan ba lahat? 3. O ano yung tracing mo? Di yung tracing mo, tinatawag siyang inner. Okay? RD stands for right delta ha. Bakit inner? Kasi 3. Pag dalawa lang yan, edi magiging mid siya, Brad. Magiging mid. Pero ito 3. Bakit inner? Kasi in front eh. In front of the right delta. Okay? Okay, kuha po ba? Sunod. Ito naman. Again, same lang.
Mag-start ka ha, left delta, right delta mga kadete, LD, RD. LD, left delta, RD, right delta. Start ka nito, follow my cursor ha, follow my cursor. Dito ka mag-start, and then go, 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 go. Wala namang bifurcation dyan. Continue, 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 until you will reach. O, wag mong, wag mong i-manipulate. Just go with the flow. Kung saan siya kung saan siya pupunta yung ridge, doon ka. Okay? So dito, wala siya sa in front. Nasa below the right delta siya, di ba? Huwag kang lumagpas, dapat below ka. So mag-stop ka below the right delta and then you connect an imaginary line between the right delta and the left delta. Now, ilan ba lahat ang ridges mo? Baka sabihin mo, 2 lang. 3 yan, Brad. Kasi yung broken line, nakaapak siya sa point of forking. Ito ha, point of forking ng bifurcation. Pag nasa point of forking kasi, yung broken line, magiging 2 counts siya. So ito, point of forking yung sa bifurcation, 2 counts yan. 1, 2, plus itong isang ridge, plus 1, nagiging 3. So pag 3, ano ang tracing natin? Magiging outer. Pag 2, ano ang tracing? Mid. Pag 1, mid. Pag 0, mid. Okay? So, kuha niyo po. Kanina, balikan ko po, in front, inner siya kasi 3. Ito, below ka nag-stop, kasi dyan pumunta yung ridge. 3 yung ridge count, pag-count mo, 3 ridges that cross or pass the imaginary line, magiging outer po yan, mga kabrad. Okay? I hope naintindihan po ha. Now, again, ruling po natin, una, pag nag-bifurcate siya, always select the outer or lower branch. Do not begin your trace on the type lines. Again, do not ever begin your trace on the type lines. Anong sabi ko kanina? Mag-trace ka doon po sa delta. Delta mismo, pag bifurcation yan, edi sa bifurcation ka. Sa outside branch na bifurcation ka mag-trace. Number 2, if the ridge abruptly ends, drop down the trace and continue on the outside ridge or lower ridge. Okay? Ang example sa number 2 na ruling, ito po. Let us say, yung delta mo dito, dot. Okay, left delta mo, dot. Right delta mo, dot pa din po. So, mag-trace ka. Ano ang gagawin mo? Kasi dot lang yan. Hindi naman yan continuous yung dot eh. Tuldok lang nga yan eh. So, kasi tuldok lang yan, o di mag-drop down ka. Okay? Kaya may arrow dyan eh. Drop down, continue, may arrow mga kadete ha. Nilagyan ko na yan ng arrow. Arrow, and then, in this portion, naputol siya, nag-terminate yung ridge. So, ano ang gagawin mo? You proceed, mag-drop down ka, proceed on the outside ridge. Okay? So, dito ka, mag-continue sa tracing, continue, follow mo lang mga kadets. Then, dito ka mag-stop below the right delta. Ilan ba ang ridges that cross or pass the imaginary line? Hindi wala, 0. So ano yung tracing mo? Ang tracing mo is considered to be a myth. I hope klaro ha. So yun po. Now let's have another example mga kadets. Okay, Sharon Cunita, Rubin Padilla, talagang I'm doing my best para maintindihan lahat ha. O ito, left delta, right delta. Okay, left delta, right delta. Left delta, right delta. So, mag-trace ka sa left delta, drop down ka, drop, follow my cursor, then continue, and then you stop below the right delta, you make an imaginary line. Ilan ba lahat ang ridges that cross or pass the imaginary line? Ang sagot, wala. So ano yung tracing mo? Tinatawag siyang myth. Okay? Another example, ito naman mga kadets. Alright? Bifurcation, ito yung left delta mo. And then right delta mo, bifurcation pa din po. So you start on the bifurcation, yung itong lower branch. Nag-terminate siya. So you continue with the outside ridge. Kindly follow my cursor. And then, dito, nag-terminate uli. So drop down ka. Proceed with the outside ridge. Dito ka na mag-continue. Nag-terminate uli. And then, drop down ka again. Proceed on the outside ridge. Continue, and then you stop below the right delta. Gagawa ka ng imaginary line between the right delta and the point where you stop your tracing. Ilan ba ang ridges that pass or cross the imaginary line? Isa lang. So ano yung tracing mo? Tatawagin siya ngayong myth. Kasi pag 2, 1 or 0, myth yan.
Okay? Pero pag tatlo, magiging outer siya kasi nasa below ng right nila. Pag tatlo, pero isa lang yan eh. So, mid lang talaga. Alright? Next, last example. Ito. Same. Mag-trace tayo po. Kali follow my cursor. Lower branch po tayo ng bifurcation. Trace natin. Trace, trace, trace. Wala po. Hindi po siya nag-terminate. So, continue lang mga kadete. Stop po tayo in front of the right delta. We make an imaginary line from the point where we stop. Papunta ang right delta. Ilan ba ang ridges that cross or pass the imaginary line? 1, 2, 3. So, ano ba yung tracing natin? Tatawagin po siyang inner. Pag dalawa lang, mid. Pero ito, tatlo eh. So, magiging inner. Okay? I hope naintindihan nyo po. Ha? Naintindihan nyo. Now, ang ridge counting, chicken lang yan. Napaka-chicken ng ridge counting. Ang gagawin lang po natin ng ridge counting, i-connect natin yung delta at saka yung core. Tapos, bibilangin po natin ilan yung ridges that pass or crosses the imaginary line. Automatic, yan na po ang ridge counting. Okay? Napaka-easy, no? Napaka-easy. Alright? So, let us say, pag-connect mo po, pag-connect mo, let us say 20. Connect mo yung core at saka delta. Pagbilang mo po, may 20 ridges that pass or crosses the imaginary line. So, ibig sabihin, yung ridge count mo is 20. Okay? Yan po ang pinaka-simple na explanation dyan. So, for bifurcation, ito sabi ko kanina pag lumagpas yung imaginary line at the point of forking, 2 counts yan. Pag ang imaginary line nag-cross siya sa 2 branches, 2 counts pa din po. Pero pag ang imaginary line crosses at 1 branch, of course, that is 1 point lang. So, ito yung example ko Ito So, point of forking, ilan ba ang counts? 2. Ito yung core, ito yung delta. So, pag connect mo, dalawa yung natamaan yung point of forking. Magkano ba yung count mo? 2 dapat. So, 2 counts din po pag 2 branches. Pero pag dito lang, sa isang branch lang, basically, ang counting po natin is 1 lang po. Or yung imaginary line, nag-pass siya before the point of forking, edi 1 lang dapat. For trifurcation, 3 counts. Pag point of forking. Pag sa branches, lahat ng branches na tamaan, 3 counts. Pero pag before or isang branch lang yung natamaan, basically, 1 point lang yan. Ito po ang example napakaklaro Pag dito, 1 lang. Ito yung delta, ito yung core. Pag connect mo sa core and delta, isa lang yung natamaan before the point of forking. Pero pag dito sa point of forking, 3 counts yan. O 3 branches na tamaan, 3 counts. Pero pag 2 lang branches na tamaan, di 2 counts lang. Napaka-easy niyan. Ridge ending, 1 count. Lake or enclosure, depende po. O dito magiging 1. Pag point of forking, 2. Natamaan yung 2, 2. Point of forking, 2. Okay? Ridge dot naman, 1. Island is 1 count. Okay? So, yun po pinaka-easy. Yung ridge counting. Now, tingnan natin yung 8 fingerprint patterns. Okay? Tingnan natin mga kadete. Again, 3 family yan Plain whorl, arch family, loop family, and whorl family. Okay? So, unahin po natin itong tinatawag nating plain arch. Now, ang plain arch po, tinatawag siyang pinakasimple na fingerprint pattern. Pangalawa, ang plain arch, you can actually easily identify it because it's just a fingerprint pattern that forms somewhat like a wave. Okay? Parang alon lang. Okay? Tapos, ang plain arch, wala yang upthrust, wala yang recurving ridge, wala din po yang core, wala din po yang delta. Kaya nga, kasi wala siyang core, wala siyang delta, tinatawag siyang absence of a pattern. Bakit absence of a pattern? Kasi po, di ba sabi ko kanina sa pattern, dapat may core at saka delta. O bakit absence of the pattern? Kasi wala nga core and delta, mga choy. So, yun po ang tamang sagot. Pag magtanong ang board examination, bakit tinatawag yung absence of the pattern? Pattern nga yan Tinatawag siyang absence kasi wala siyang core at saka delta. Okay? So, ito. Pag yung mga examiner natin maglalagay ng picture, napaka-easy yan, Brad. Napaka-easy. Tingnan nyo. It's just it would be ridges that will be running from one
side to the other with a gradual rise at the center. Oh, nako, ano na yan? Walang core, walang delta, walang upthrust. Automatic, ang pattern po is plain arch. Now, on the other hand, yung pangalawa po, itong tinted arch. Sa tinted arch naman, almost the same with a plain arch. Pero, dito, may angular formation sa gitna or may upthrust. Ang upthrust po, ito yung ending ridge that rises at least 45 degrees from the baseline. Okay? Now, take note also, ang tinted arch, tinatawag siyang transition between plain arch and the loop. Kasi nga po, pag ang loop, kulang siya ng isang requirement, magiging tinted arch siya. Okay? But do not bother on this rule first. Lagay nyo lang sa kokote na pag may upthrust that rises at least 45 degrees from the baseline, magiging tinted arch siya. Let's say, for example, ganito. O ito ha, from the baseline, ito yung upthrust, nag-rise siya as high as 85 degrees. Yung requirement natin, at least 45 degrees, pero siya 85 degrees talaga from the baseline. Ito yung baseline natin. So, kwalipikado ba? Kwalipikado. So, ano ang pattern nito? Ang pattern, tatawagin siya ngayong tinted arch. Ito naman, 90 degrees, Brad. O di, mas okay, 90 degrees. O, pasok pa din po sa tinted arch. Alright? Now, another indication for the pattern to be determined as a tinted arch is the formation of an angle at the center. If this encountered, the rule of thumb is that the ridges that sprouted from the base ridge must be in 90 degrees. Otherwise, it will be treated as a bifurcation. Ang tinutukoy dito is yung angular formation, hindi upthrust. Kanina upthrust to eh. Ito ha, upthrust. Balik tayo sa upthrust ha. Hindi yan angular formation, upthrust yan eh. At least 45 degrees. Pero pag angular formation, dapat 90 degrees talaga. Hindi bababa sa 90 degrees. Okay, for example, itong example natin, first picture sa slide na ito. O, basically, itong letter A, ito yung rod. Ito yung ridge that is rising 90 degrees. Ito yung baseline, yung letter B. So, 90 degrees, nakapasok siya sa requirement, magiging tinted arch siya. Same with picture number 2. Pero yung picture number 3, di ba? Ito ha, may angular formation siya. Pero hindi naman naka 90 degrees. Siguro nasa 40 degrees lang ito. O nasa 45. O lagay na lang natin na 50 degrees. Pero hindi siya nakaabot ng 90 degrees. So basically, magiging plain arch siya. Kasi hindi nakapasok sa 90. Basta angular formation. So ito, magiging bifurcation lang yan. Yung treatment natin dito, bifurcation lang. Hindi po siya tatawaging angular formation. Okay? Para mas maintindihan pa. Para mas maintindihan pa, klarong-klaro na ha. Okay? So ito, we have upthrust here. We also have upthrust on the second picture. We also have upthrust on the third picture. So all of this, tinatawag po siyang tinted arch. Okay? Tinatawag siyang tinted arch. Right? Next. Itong radial loop at saka yung ulnar loop. Ito mga kaditi, napaka-confusing po sa lahat po ng mga takers ha. Sana na naliwanagan po kayo during the discussion inside the classroom. Kasi po ito ha, marami po tayo. Tinatanong ko yung mga takers sa board examination, nalilito pa din po sa radial loop at saka sa ulnar loop. Okay? Now, diretso na lang tayo sa requirements. Okay? Ang radial loop, punan natin yung radial loop, may isang delta, may isang core, may at least one recurving ridge that touches or crosses the imaginary line drawn between the core and the delta. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng imaginary line, connect mo, core, papuntang delta. Dapat may isang recurving ridge na natamaan sa imaginary line. At least one lang. Pag dalawa, mas okay. Now, ang pinagkaiba ng radial loop at saka yung ulnar loop is yung downward opening. Ang downward opening kasi po ng radial loop is from the little finger towards the thumb. Downward opening niya. From the little finger towards the thumb. Pero yung ulnar loop, ang opening niya, opposite. From the thumb towards the little finger.
Ang radial loop, from the little finger towards the thumb, yung downward opening niya. Pero yung ulnar loop, from the thumb towards the little finger. Okay? So, again, yun po ang pagkaiba sa dalawa ha, ulnar at saka yung radial. So, they only differ on the fourth requirement. Now, para mas maintindihan mga kadete, ito, mikos-mikos ko na lang ha, para mas maintindihan. I'm really trying to go down to your level para mas maintindihan nyo po. Now, pansin nyo, yung right hand natin, ito, right hand na, right hand. Take a look at my fingers. Right hand, you start with thumb, and then index, and the rest goes. Sa left hand naman, ito yung thumb, and then the rest goes. So, pag ano yan, pag magkatabi yung dalawang hand mo, ang resulta ito ha. Ito yung dalawang resulta. Ibig sabihin, pag right thumb, yung right thumb mo nasa left side, right? Yung little finger mo nasa right side. Pero, pag ato ka, papunta ka sa left hand, opposite siya. Sa left hand, yung thumb mo nasa right. Yung little finger mo nasa left. Yung sa right hand, yung thumb mo nasa left. Yung little finger nasa right. Okay? Kasi naka-opposite yan eh. Parang ganyan eh. Ganito oh. Okay? Ganyan po ang positioning po niya. Okay? Now, this is my way of letting my students understand. And I hope this will also be effective in your part. Now, left hand muna tayo. Di ba sa left side, andyan yung left little finger? Andyan yung ring finger, middle finger, index finger, and thumb finger. Okay? So, yan po ang positioning natin ha. Positioning sa left hand. Ang positioning naman sa right hand fingers, thumb, index, middle finger, ring finger, and the left finger. Okay? Alright? Now, let us say ito yung pattern. Number 1 muna tayo. Ito ha, number 1. May nakalagay in circle number 1. Now, you locate the core. May core tayo, ito. May delta tayo, isa. Okay? So, okay na yung dalawang requirements. Pangatlong requirement, dapat may isang recurving ridge that passes or crosses the imaginary line drawn between the core and the delta. Tingnan nyo po, ilan ba yung recurving ridge na nakapasok sa imaginary line? Di ba dalawa yan? Di ba dalawa? Hoy! Makinig, dalawa, di ba? So, dalawa yan. So, pasok siya. Kasi yung kailanganin, at least 1, ito 2, mas okay po. Now, tingnan natin yung downward slope niya. Downward slope from this point, papunta to this point. So, pansin nyo po, from this point to this point, so saan ba nanggaling yung downward slope niya? Saan ba nanggaling yung downward opening niya? Yung downward opening niya, nag-start siya dito sa thumb. Ito yung thumb natin. Okay, thumb, papuntang little finger. Kasi yung positioning sa left hand, dito yung thumb eh. Dito yung left little finger. So pag titinang mo, saan mo yung direction? Yung downward opening niya ha. Nagmula dito, papunta pa dito. So basically, from the thumb towards the little finger. Kuha? I hope that's very clear. Ibig sabihin yung downward opening niya, from the right side to the left side. Iano yung from the right side to the left side, ano yung finger mo sa right side? Di ba thumb? Ano yung finger mo sa left side? Di ba little finger? So magiging, tawag nito, ulnar lobe. Because from the thumb towards the little finger, ulnar lobe siya. Okay? Now, take note, pag pupunta tayo sa number 2, same pattern lang, Brad. Same pattern. May tatlong lupa din po, pero dito tatlo yung recurving ridges. Okay? Ang opening niya, downward opening, same lang ng direction, di ba? Pero nagiging radial loop siya. Bakit nagiging radial loop siya? Kasi nga po, yung positioning natin sa finger sa right hand, iba po sa positioning sa finger sa left hand. Ang thumb kasi dito, nasa left side. Ang little finger, nasa right side. Kung tingnan natin yung downward opening, saan ba nagsimula? From the right side to the left side, di ba? From the right side to the left side. Ano yung nasa right? Little finger or thumb? Di ba little finger? Di ba ito, little finger yung nasa right side?
Little finger, saan siya papunta? Left side. Ano yung nasa left side? Thumb. So, from the little finger towards the thumb. So, ano ngayon ang pattern? Tinatawag siya ngayong radial loop. Okay? Dito, bakit ulnar yan? Kasi nga po, yung downward opening niya, same pa din, right to left. Ano yung finger natin sa left hand na nasa right? Thumb. Dito, sa left, ano? Little finger. Iba nga po ang sequence natin sa finger sa left at saka right. Okay? It will differ. So, yun po ang pamamaraan ko po para mas maintindihan sa mga estudyante. So, all you have to do is to do like that, right? Para mas makuha mo ang tamang sagot. Now, sa number 3 naman, again, unang requirement, dapat may core. May core po tayo, itong shoulder na ito. May delta po, isa. Bifurcation. We make a ridge count. Dalawa po yung recurving ridge that cross or passes the imaginary line. Then, we take a look at the downward opening, the direction of the downward opening from the left to the right, left to the right. Pag left hand ito, pag ang pattern na ito is taken from the left finger, o saan ba yung ano niya? Saan ba yung direction niya? From the left to the right. Ano ba yung finger na nasa left? Yung little finger. Ang nasa right, itong thumb. So, little finger to the thumb. So, basically, tatawagin siyang little finger to the thumb, radial loop. Okay? Sunod. Ito, same pa din po. Yung downward slope niya is from the left to the right. Left to the right. Nasa right hand eh. So, pag pattern na ito is taken from the right hand, left to the right yung downward opening niya. Ano ba yung finger na nasa left? Thumb. Ang nasa right, little finger. So, thumb to little finger. So, thumb to little finger, magiging ulnar loop po siya. Yun po ang pamamaraan po natin sa pagpaintindi po o para maintindihan kung ano yung pinag-iba sa loop at saka yung sa radial loop at saka yung sa ulnar loop. Now, let us say for example mga cadets, ito taken from the right hand. Right hand index, right hand middle finger. This is my fingerprint pattern. So basically, tingnan natin yung downward slope niya from the left towards the right. Left to right. From the left, ito yung downward opening eh. Ito yung downward opening niya. So from this point to this point. Follow the cursor. So ibig sabihin, from left to right. Ano ba yung finger na nasa left? Pag right hand? Thumb. Ano ba yung finger na nasa left? Ano ba yung finger sa left side? Thumb. Ano ba yung finger na nasa right side? Yung little finger. So basically, from the thumb towards the little finger. So ang pattern po na ito is tinatawag siyang ulnar loop. Okay? Same with this. Same pa din po. Ulnar loop pa din po kasi yung direction ng downward opening is from the left to the right. Ano ba yung finger na nasa left? Thumb po. Yung nasa right, yung little finger. Okay? So, thumb to little finger, tatawagin po siyang ulnar loop. Okay? Now, another example. Another example mga cadets. Ito, saan ba yung downward opening niya? Ito yung downward opening, di ba? So, direction from this portion, from right to left. From right to left. Okay? Right to left po yung downward direction niya. From the right side to the left. Ipag ang pattern na ito is taken from the right hand. Let us say right index. Right index siya. From the right to left yung downward direction niya. Right to left. So, pag right hand, ano ba yung finger na nasa right? Little finger. Ano ba yung finger na nasa left? The thumb. Little finger towards the thumb. Left, little finger to the thumb. So, little finger to the thumb, magiging radial siya. Pero pag ang pattern na ito, taken from the left hand, let us say, left index siya kinuha. So again, direction niya, right to left. So pag sa left finger, ano ba yung finger na nasa right? Thumb. Ano ba yung finger na nasa left? Little finger. So thumb to little finger. Thumb to little finger. So magiging ulnar loop po yung pattern. Kuha? So depende kung saan po nanggaling yung fingerprint pattern. I hope naintindihan mga kadete ha. Okay? Now, ito, let us say, taken from the thumb. Right thumb. Pag right thumb ito mga kadete, ano ba yung pattern?
na makikita. From the right thumb, ano ba yung sagot nyo? Right thumb ha, the downward direction niya, from right to left. Right to left. Right thumb. Sa right thumb or sa right hand, saan ba yung, ano bang finger ang nasa right? Little finger. Ano ba yung nasa left? Thumb. So, little finger to the thumb. Little finger to the thumb. Little finger to the thumb, ibig sabihin, ang pattern na ito is radial loop. Pag nanggaling po sa right hand. Pero pag nanggaling sa left hand, magiging ulnar siya. Kasi nga po, iba po yung sequence natin dito sa left hand. Kanina mga kaditi, sinabi ko po na ang loop, ang tinted arch is a transition between a plain arch and a loop pattern. Kasi po, bakit transition yung tinted arch? Kasi pag kulang yung requirement, hindi na-meet yung isang requirement sa loop, magiging tinted arch yung pattern. Okay? Let us say for example, yung pattern number 2. Sa loop, una, dapat may core. May core tayo. Sunod, dapat may delta. May delta din po tayo. So, yung 2 requirements, pasok na po. Then, yung number 3, yung connection natin through imaginary line between the core and the delta, dapat may isang recurving ridge that crosses or passes the imaginary line. Pag titingnan mo dito, pag tingnan mo yung pattern na ito, zero ridge count siya eh. Wala ngang isang rod dyan ang nakukuha. Wala ngang isang rod that passes or crosses the imaginary line. Much more, wala ngang recurving ridge na nagpass or nagcross sa imaginary line. Pero ang forma niya parang loop. In this case, kasi walang isang recurving ridge that passes or crosses the imaginary line, hindi po natin siya tatawaging loop. Automatic, kahit loop yung itsura niya, magiging tinted arch po ito. Kasi yung isang requirement is lacking. Yun po ang sabi kanina. Tinted arch, a transition between a loop and between the plain arch and a loop. Kuha niyo po? So pag zero ridge count, walang recurving ridge that passes or crosses the imaginary line, automatic magiging tinted arch po siya. Okay? Sunod, plain whorl. Ano naman ang plain whorl? Ang plain whorl, mga kadete, ito yung pinaka-simplest type of whorl. Okay? Para mas maintindihan, punta tayo sa requirements. Requirements dapat po ang i-concentrate natin. I-memorize natin yung requirements ha. Unang requirement, dapat 2 deltas. Pangalawang requirement, dapat at least 1 ridge for forming a complete circuit. Complete circuit yung pag-ikot niya, dapat kumpleto yan. And then, at least 1 circuiting ridge or recurving ridge that touches or crosses the imaginary line drawn between the 2 deltas. Para mas hindi tayo ma-confuse, circuiting ridge lang po ang gagamitin natin na phrase. So, at least 1 circuiting ridge that passes or crosses the imaginary line drawn between the 2 deltas. Okay? Kanina, pag loop, imaginary line drawn between the core and the delta. Dito, imaginary line drawn between the 2 deltas. Okay? Example. Okay? Una, requirement, 2 deltas. May left delta tayo, may right delta po tayo. We connect right delta and left delta through an imaginary line. We count how many circuiting ridge. Marami po ang natamaan dyan. Automatic, magiging plain whorl po. On the second example, ito po yung delta natin, left delta. Ito din po yung right delta. I-connect natin. Pag-connect natin, automatic maraming circuiting ridges that cross or pass the imaginary line. So, magiging plain whorl po siya. Okay? Ang pag-connect ng imaginary line between the 2 deltas, hindi po yan ridge tracing ha. Iba yung ridge tracing. So, makinig kayo, iba yung ridge tracing ha. Kasi may mga estudyante dyan, sabi daw ng instructor nila, i-connect lang yung imaginary line between 2 deltas, tapos you count how many ridges that pass. Automatic ridge tracing na yan. Mali yan. Mali yan, Brad. Ha? Yung pag-connect po natin is only to determine pag may circuiting ridge ba na natamaan. Pag may circuiting ridge, automatic plain whorl. Pero iba yung ridge tracing. Okay? Another example of plain whorl. Okay? Note that like the loop, an appendage can spoil the circuiting ridge. The difference between the appendage of a loop and the appendage of the whorl is that loop appendage must be in right angle, as what I have discussed in episode 1. Pero sa whorl, kahit hindi siya naka 90 degrees automatic, it can spoil the recurve. Okay? Or it can spoil the circuiting.
Next, central pocket loop whirl. Ito, it's like a whirl inside a loop. Loop yung itsura niya, pero may whirl, may circuiting doon sa gitna. With a resemblance somewhat like a pocket or a lollipop. Okay? Requirements nito, ganito ha. Una, 2 deltas. Number 2, dapat isang at least one ridge forming a complete circuit. And then, if you will connect the 2 deltas, dapat walang circuiting ridge na matamaan sa imaginary line. Dapat walang circuiting ridge. Okay lang pag may matamaan na recurving ridge. Basta hindi lang circuiting. Yung recurving, hindi naman yung circuiting, di ba? Nag-recurve lang yan. Pero yung circuiting talagang circular in nature. Let us say, for example, this one. Okay? It resembles like a loop, right? Ito. Kasi may ano yan eh. May recurving ridges yan eh. Okay? May recurving ridges. Andyan yung left delta mo, andyan yung right delta mo. Pag connect mo sa left delta at right delta, ilan ba yung natamaan dyan? Di ba? 1 and 2. 2. Pero tingnan nyo yung 2 natamaan. Circuiting ridge ba yan? Hindi. Yung circuiting ridge na sa loob. Ito yung circuiting ridge. Ito, ang natamaan, recurving ridge yan. Yung recurving ridge yan. So basically, ang requirement natin, dapat circuiting ridge yung matamaan. Walang natamaan dyan. Ang natamaan is recurving ridge. So, ang pattern po, tatawagin siyang central pocket loop whirl. Another example, ito. Parang plain whirl, pero pag connect mo, talagang walang circuiting ridge na natamaan. Magiging central pocket loop whirl yan. Okay? Another, last example mga kadets. Last example, ito. Okay? Somewhat like a loop, parang loop siya. Kasi ang daming recurving ridges eh. Pero sa gitna, may mga circular or mga circuiting ridges. So, hindi po pwedeng tawagin loop yan kasi may circuiting ridges eh. So, ito yung left delta natin. Ito yung left delta, right delta. Left delta, right delta. I-connect po natin through an imaginary line, yung left at saka right delta. May natamaan ba? Napakaraming natamaan. Pero ang napakaraming natamaan na ridges, hindi po sila lahat. Hindi po sila mga circuiting ridges. Mga recurving ridges po ang natamaan. So basically, in the absence of a circuiting ridge na natamaan, automatic, ang pattern natin, hindi plain whirl, kundi central pocket loop whirl. Okay? Klaro yan ha? Sunod, double loop whirl. Ano ba itong double loop whirl? 2 loop sa isang whirl pattern. Ano ba yung requirements natin? 2 deltas. Dapat 2 separate loop formation. May 2 separate loop formations. Kasali na dyan yung pangatlong requirement na dapat distinct, separate yung shoulder. Okay? So, example natin ito ha. Let us say, andyan nakalagay yung letter A. Okay? Ang letter A mga kadit, ito yung mga shoulders. Distinct siya kasi hindi siya nag-overlap. Pag nag-overlap yan, Brad, hindi siya magiging double loop whirl, magiging accidental whirl siya. Magiging accidental whirl. So, dapat hindi talaga mag-overlap. Distinct. So, in this case, automatic kasi distinct, separate yung shoulders, 2 delta, double loop whirl po. O, ito po ang example natin ha. Yan. Okay, yan mga kapatid, kapuso. O, yung mga kapuso, mga kapatid, mga kabrad, mga kachoy, mga kaparmer dyan. O yan. Double loop whirl po yan. Okay? Ang pang last mga kaditi, itong tinatawag nating accidental whirl. Okay? So, sa accidental whirl, napakasimple lang. Combination ng 2 or 3 or more patterns except plain arch ha. Except. So pag combination ng plain arch at saka yung plain whirl, o hindi ang pattern, hindi siya accidental, plain whirl lang. Bakit po hindi kasali sa combination ng plain arch? Kasi nga ang plain arch tinatawag siyang absence of a pattern eh. Wala siyang core, wala siyang delta, wala siyang pattern. So okay, so dapat ang combination should be tinted arch, radial loop or ulnar loop, radial and whirl. Basta hindi kasali ang plain arch. Pag dalawa, hindi kasali dapat ang plain arch. Okay? So, for example, ito ha. May loop. Combination of a loop. Ito, loop, yung L. Ito yung shoulder niya. It forms a loop. And then dito,
whirl. So, combination of a loop and a whirl, magiging accidental whirl po siya. Ito, dalawang loop formation pero hindi distinct yung shoulder. So, again, pag hindi distinct yung shoulder, hindi separated, magiging accidental whirl siya. So, another example mga kadete, ito po, ha? Yan. Okay? So, yan ha. Whirl at saka yung loop. Ito loop at saka yung whirl. Combination of na to, tatawagin siyang accidental whirl. Okay? So, I hope mga cadets, you were able to understand the topics. Very important yung fingerprint. Mas okay po nito pag face-to-face. Kaya nga, hindi ko gusto yung online eh. Pero I have to do this para at least yung mga kadete who are outside Negros Oriental, para at least you will also learn. Maturuan po kayo kung ano. Kasi may nag-inquire sa akin eh, Sir, sa classification yung inquiry niya, sabi niya, Sir, sa primary classifications kasi, Sir, yung sabi ng professor po namin, dapat ang right hand should serve as the numerator. Ang left hand should serve as the denominator. Sabi ko, pag primary classification yan, hindi. Ang determination po ng denominator at saka numerator should depend upon what particular finger. Pag right hand yan, all add numbers. You start from number 1, yung right thumb. Number 1, index. Number 2, middle. 3, 4, ring. 5, yung little finger. Lahat ng add numbers, 1, 3, 5, 7, and 9. Yun po ang fingers na tatawagin po nating denominator. Yung even numbers, yung 2, 4, 6, 8, 10, yun po ang magiging numerator po natin. Pero sabi, ang sagot niya, Sir, with all due respect, yung professor po namin, expert, nakapag-specialize ng fingerprint. Don't get me wrong, yung po ang niya yung message. Medyo I got a little bit sad about the response. Sabi ko, well, if that would be the case, it's up to you. It's up to you. So, ang bottom line kasi dito mga kadete, if lesson yung lessons being taught by the instructor, that's going to be a problem. Number 2, if you do not understand, that's going to be a problem. Kasi this is a skilled type of subject. Yung fingerprint, yun nga, sabi nila, ito po yung math po natin. So, I'd like to suggest to everyone who are listening right now, I will not ask you to patronize always the Bikoino. So long as you can find any material, any video discussion, may mas magaling dyan. Marami po. Lahat magagaling dyan sa Luzon. Yung nagpataasan ng ihi dyan sa Luzon ng mga lecturers, nag-aaway-away kayo, hoy, mga kapal ng mukha nyo. Lahat naman kayo magaling. We do not have to, we do not have to be in a certain argument of who is good and who is not, because at the end of the day, all of us will die. So, ito lang po mga kadete ha. Just go, if you think my discussion is something that do not add learning on your part, pumunta po kayo sa mga mas magagaling pa po sa akin. Marami po, lahat sila mas magagaling. Ako po yung pinaka-geologs. Ako na siguro yung pinaka less quality. I would like to say that. But you can utilize them. And then, if you're learning on my video discussion, okay din po. And I'd like to appreciate it. At the end of the day, mga kadete, hindi po importante ang recognition. Somebody will rank me as the #1 content creator in criminology. Thank you. But recognitions, fame, awards, and achievement in this world are just for note. Just for vain. Di naman po ito importante. Lahat po tayong mamamatay. We will all be buried 6 feet below the ground. In order for us to understand life, we must understand death. So, stay humble always, ha? Stay humble. Maraming salamat mga kadete for joining with me in the second episode of the discussion and personal identification. Maraming salamat. God bless, God bless, God bless, God bless, God bless, God bless everyone.